Pagkakita ka ni Jesus na kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Ina, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At bukas ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang ikatlong huli-huli kay Jesus, habang siya ay nakapako at nakabaliw-baliw sa krus. "Ina, narito ang iyong anak." Sinabi niya sa alagad, "Anak, narito ang iyong ina." Si Jesus ay ipinako at namatay sa krus upang matubos ang tao sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan at matupad ang kalooban ng Diyos Ama. Pagmamahal. Ang ikatlong huling wika ni Jesus ay nagpapahayag ng pagmamahal. Pagmamahal sa ating lahat. Nakakita niya ang kanyang inang si Maria at ang isa sa minamahal niyang alagad, ang pagmamahal ni Jesus. Kahit hirap sa pagkakapako sa krus ay hindi nagbago. Inihabilin pa rin niya tayo at hindi pinag-imutang sa kanyang mga paghihirap ang kaligtasan nating lahat na katumbas. Ang kaligtasan ng hindi lamang ng mga tao noon, kundi natin lahat sa panahon ngayon at sa mga susunod pang mga panahon ng tao at ng mundo. Ang ikatlong huling wika ni Jesus ay ipinatungkol niya sa ating mga tao. Si Maria bilang nasasaktang ina at magulang na ayaw ni Jesus na iwanang malungkot at nagdadalamhati. Kaya inihili niya sa alagad na batid niyang nasasaktan din at nagdadalamhati para sa kanya at para kay Maria. Ibinili niya tayo sa bawat isa bilang mga anak at magulang upang magtulungan at magtabayan. Gaya ng kung paano minamahal at pinagabayan tayo ng ating mga magulang sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kahinaan at mga kasalanan. Gayon din, ipinapaalala sa atin ng ikatlong huling wika ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus na tayo ay tunay na mahal ng Diyos at tunay na minamahal niya. Dahil sa kabila ng pagiging mabuti at banal ni Jesus, walang bahid na anumang kasalanan, walang pagmamayabang at pagmamataas, pinili niyang maging masunuring anak at sundin ang kalooban ng kanyang ama. Tinanggap ang pag-aalikusta ng tao na hindi naman niya deserve kung tutuusin. Binata ang hirap na hindi naman para sa kanya. Tiniis ang sakit at hapti sa ulo nang ipinutong na puro ng tinik. Binuhat ang napakabigat na kahoy ng krus. Kahit nabatid naman niyang hari siya ng sangkatauhan, hindi siya nagalit o nagdamdam sa mga taong nagpako sa kanya sa krus. Lahat iinis ni Jesus nang hindi nagsasalita ng masakit laban sa mga tao na katangol lang sa kanya ng mga oras na iyon na siya ay nakabayubay sa krus. Habang pinapahirapan at buong paghihinagpis rin umiiyak at nagigingyaw sa nararamdaman pasakit ni Jesus si Maria na kanyang ina, sa halip na gawa pa niyang itagubilin, "Ina, narito ang iyong anak." At ipakiusap sa ating lahat, "Anak, narito ang iyong ina." Itinuturo sa atin ng ating Panginoon na sa tuwing nangangailangan ng ating kapwa, sana handa natin iabot ang ating mga kamay upang sila ay gamayan sa kanilang paghihirap. Na sana alalahanin natin ang ating mga magulang at ang ating kapwa. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pighati at kailangan natin maging bukas para sa isa't isa. Kagaya ni Jesus, namumulila siya sa atin, nag-aalala siya sa atin, at ayaw niyang malayo tayo sa Panginoon na namumulila rin sa atin. Kasi tayo, hanggat masarap ang buhay, hanggat walang nararamdamang sakit o paghihirap, hindi natin siya naaalala, hindi natin siya kinikilala. Mga anak tayo ng Diyos, nilikha sa kanyang larawan. Inialay ang kanyang buktong na anak ng si Jesus matubos lamang ang sanlibutan sa kasalanan. May pamulat man lang sa ating lahat na may pag-asa at sa kanyang
kanyang kamatayan ay nakatatak ang pag-ibig ng Diyos na palaging handang magsakripisyo, magmahal at magpatawad. Lumapit lamang tayo sa Kanya, makinig at sumunod lamang tayo sa Kanya dahil nais niya mapabuti lamang tayo, gaya ng ating mga magulang. Madalas wala tayong pakialam kung nasasaktan sa tuwing sinasagot natin sila. Yung importante lang ay yung nararamdaman natin. Sa tuwing yung sarili natin kagustuhan na hindi napagbigyan, marami sa ating mga kabataan walang mamalay-malay sa mga giging na pag-iyak at mga nakatagong sakit at hirap ng kaloobang nararamdaman ng mga magulang dahil sa katigasan ng ulo ng mga anak at kawalang respeto at malasakit. Gayon din ang nararamdaman ni Jesus dahil binibigo natin ang Diyos Ama sa langit. Kung masakit sa ating ina na makikita tayong mga anak na nasasaktan, nawawala ng pag-asa, higit ang nararamdaman ni Jesus. Isa rin ang ina, isa rin magulang, at isa rin anak. Naging sakit at pighati ng aking mga magulang, higit ng aking mama. Nang maging magulang, doon ko lang na-realize yung katotohanan sa mga salita niya noon na makinig ka at na hindi ka nakikinig. Na maging nanay, takot ko na ang masaktan ng anak ko. Takot ako para sa kanya, kahit para sa mga pamangkin ko. Takot ako na umiyak sila sa mga pagsubok at pasakit ng buhay. At sakta ng iba, nawala ako bilang karamay at kakampi. Na maging magulang, saka ko lamang naiintindihan ang isang magulang at naunawaan ang nararamdaman ni Jesus na nasasaktan para sa akin kasi hindi ako nakikinig. Lahat ng hirap niya sa krus at pagpapaksak sa krus, kahit na siya ay anak ng Diyos, ay nawawala ng saysay sa tulad ko. Sa tulad natin hindi nakikinig, hindi sumusunod, pinipiling maging masakit ng iba, lalo ng ating mga magulang. Bilang isang malaking pamilya na mananampalataya ng Kristo, tayo ay nilikha ng Diyos na may layunin sa mundo. Kaya tinatawagan tayo ni Jesus upang gampanan natin ang ating misyon na maging mga masunuring anak ng Diyos at upang magbigay ng pag-asa sa iba. Tayo dapat ay isang pamilya na handang magkaisa at magtulungan upang ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay maganap, matupad. Katulad na ng pagkakabilin niya sa kanyang ina at sa kanyang alagad, na kahit mawala siya, ay hindi niya hinayaan na sila ay magmulila at malungkot. Pagkos dinais niya, sa pamamagitan ng bawat isa, ay maramdaman natin ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Ikaw ba, kumusta ka bilang isang anak? Inaalam mo ba kung kumusta si Mama at si Papa? O gaya ng pag-uso sa panahon ngayon na kapag nawala si Mama, pag wala si Papa, nalilingin na. Sinasaktan ang sarili kasi puro sumbat at nanilisi ang sa puso. Naiisip ba natin? Naiisip mo ba kung paano si Jesus ay isang hari, sinaktan, dinura-duraan at nirain ng mga makasalanan samantalang siya ay anak ng Diyos at makapangyarihan ay walang pagrinig-rinig ginawa laban sa kalooban ng Diyos Ama. Sinunod niya lamang ang Diyos na walang tanong at pagkaawa sa sarili. Kahit kailan hindi hinayaan ni Jesus na masaktan dahil galit siya o ano paman, kundi dahil sa pagmamahal niya sa atin. Nais niyang huwag tayo malayo sa Diyos Ama, pero tayo pag nasasaktan, iba ang ginagawa. Sinasaktan ang ating mga sarili kasi gusto natin masaktan ang mga mahal natin na itinuturo natin dahilan ng mga paghihirap natin at mga kalungkutan. Bilang tao, biyaya ba tayo sa isa't isa o pasakit? Kaya ang hamon sa ating mga Kristiyanong Katoliko, paano nga ba natin papupunihan, pasasalamatan at mararamanan ang Panginoong Jesus kung nagawa niyang mag-alala sa atin habang siya ay nakabayubay sa krus? Tayo ba? Ano ba ang nagawa natin para sa isa't isa? Ano ang ibabalik natin sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus? Siya na walang sawang gumagabay at nagmamahal sa atin na sa lahat ng masakit paghihirap natin sa mundo ito. Lahat natatapos na humingiti tayo at nagaganap kasi hindi niya tayo kinakabayaan. Kasama natin hanggang sa mga oras na ito ang ating mga mahal sa buhay.
Sana hindi lamang ang habilin ni Jesus ang manatiling buhay, kundi sana maisabuhay natin ito sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating sambahayan. Siyempre sa ating sarili, na hindi sarili ang iniisip, kundi ang kabutihan at ikabubuti ng bawat isa, at higit sa lahat na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Magbalik loob tayo sa Diyos, magsisi, magpakumbaba, magpatawad, at humingi ng tawad at magsuko sa Kanya. Tayo ay nalikas sa mundo ng may dahilan, at yun ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. May kani-kaniyang misyon na kailangang pagtagumpayan at gampanan. Nais kong iwan sa inyo itong verse na to na ginagawa kong gabay every time na nakikito ako at nagagalit at tatanong ng sama ng loob. Pwede niyo makita sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Trust Him. Let us all trust our God. Always remember Jesus' sacrifices and greatest love. Ipaubaya natin lahat ng ating mga hinahin at pagtutusa sa ating Panginoong Diyos. Sumunod tayo kay Jesus, makinig, magmalasakit, magmahalan. Pagmahal natin kasi ang bawat isa, hindi natin masasaktan ng isa't isa at kaluluhuran tayo ni Jesus, anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Amen. O Panginoong Jesucristo, ang isa pang pabigat sa kahihilang ko ay ang iyong pagkakakita sa iyong inilumang ito. Simula sa pagkakahuli sa iyo hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ang iyong mahal na ina ay sinusubaybayan ka. Ang buong lupa at nararamdaman ninyo ang sigilan ng pamilya. Tulad niya, ang iyong paparangay na sana na makatawagin sa iyong paghihirap para sa pagkakaroon ng tao. Binigay ka sa amin si Maria sa pamamagitan ng buwan upang siya ay aming maluhin. Kapinawa ang maging masunurin sa Kanya at handlugan siya ng paggalang at kaluwalhatian sa aming pang-araw-araw. Pagmahal natin Panginoon, habang ikaw ay nakapako sa krus, pagkaloob mo sa amin ang iyong simbahan na ilalarawan ng Maria upang kami ay ilagay. Huwag sana kami mawala ng tapang at pagiging at pagiging ang iyong banal na salamat. Jesus, pinakamamahal na anak ng Ama. Patunayan natin na lubos ang iyong pag-ibig sa Santa Tauhan sa pagkakaroon mo sa amin ng iyong ina. Kahit sa gitna ng iyong pagdurusa, una mong iniisip ang pangangailangan ng iba. Palakasin mo kami sa taglagi ng aming kahinaan, mawala ng pag-asa, upang tulad ni Maria, manatili kami nakatayo sa tabi ng krus. Tulutan mo lumago ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na siyang ganap na makikita sa ina mo. Hayaan mo masakit namin sa kanya. Maria ang ina ko. Ako rin ay anak ko. Kay Kristo, kaya ko, akayin mo ako. Amen. Namin tumatalangin ka na Panginoon ang daanin ng kaharian. Suminaro ulit sa lupa ang anak sa langit. Bigyan mo kami ng kanin sa anak at isa at sa para makabataw namin sa kasasasan. Pumunta ang kapalan sa banal
Diyos, hinamit ng Islam. Lola Wicca, anak, ay Espiritu Santo.